Now, so sa previous na video natin meron na tayong, drop down. Ngayon naman mag-a-add tayo ng button. So dito sa baba, ang gagawin natin mag-i-import tayo ng PY Auto GUI. So kailangan niyo lang i-install 'yan, punta lang kayo sa terminal, and then install niyo lang dito yung import PY Auto GUI natin. Then, after nun, ang next step natin is pupunta tayo dito sa mga routing natin. So, below ng return F opening file name natin, maglalagay tayo ng new route. At of course, gagamit pa rin tayo ng app dot route. And then, dito ilalagay natin yung route natin. So, single quotation. And then, after nun, magkakaroon ka ng forward slash, and then ilalagay natin yung next. So, ito yung route natin ngayon for next slide. Then, after nun, i-define na natin yung function natin and tatawagin natin siyang next underscore slide. Then, after natin siyang ma-define, colon, sa baba niya, ilalagay natin yung py auto GUI dot press, and then ilalagay natin yung space natin. So, yung space, ito yung gagamitin natin para sa next slide natin. So, ito yung space sa mismong keyboard natin. So, after nun, ang next naman ay magre-return tayo dito ng tinatawag natin na next slide. So, ang return na ito lang yung binabato natin sa browser natin na kapag nag-click ng space or ng next button yung mismong user natin, ibibigay natin sa client or browser natin na nag-next slide na tayo. And then, after nun, ang gagawin natin, copy na lang natin siya, paste, and papalitan nyo lang ito ng previews or prev. Then, same dito, palitan natin yung name ng function natin. So, ang gagawin ay papalitan natin siyang prev underscore slide. So, dito naman yung left button ng mismong PowerPoint natin or ng keyboard, I mean. Then, ang ire-return natin sa browser natin is previous slide. Then, after nun, next part, ang dito naman, maglalagay tayo ng end. Kapag i-end na natin yung presentation ng PowerPoint natin, and etong part na to, lalagay natin siya ng end slide. Then sa PY Auto GUI natin, ang ilalagay natin of course is yung escape natin. So, after nun, lalagay natin dito end slideshow. Yan. So, after natin malagay yan, ang next part natin, pupunta tayo dito sa index natin. And below ng button natin, ito, maglalagay tayo ng extra 3 button. So, copy, paste, and then paste. So, ang gagawin natin, una, papalitan natin yung label ng next. Ito naman ay previews. Then, ito naman, yung last natin will be yung end. Then, papalitan natin yung function na to. So, pupunta tayo dito. Kukunin natin si next slide na function natin. And, ipipaste nyo lang siya dito. Then, same thing. Para sa previous slide natin, paste lang natin siya dito. Then, next ay end slide natin. Then, paste lang dito. Then, after natin ma-set up yung button natin, ang next na gagawin natin is i-create natin yung function natin. So, below ng function na ito, mag-create tayo ng another function. Then, tatawagin natin siyang next slide. Yan. Then, curly bracket. Then, same dito, gagawa tayo ng fetch para sa function natin. And, syempre, gagamitin natin yung server plus, and then, aalisin nyo lang to. Then, ang gagawin natin is, tatawagin natin itong
/next natin. Then, paste nyo lang siya dito. So, again, copy nyo. Paste, papalitan nyo naman siya ng prev slide natin. So, after nun, same thing. Kunin nyo to. Then, paste. Yan. And then, after nun, copy, then paste. Then, next is, meron tayong end. So, ang gagawin natin dito ay end, show natin siya. Then, kunin natin si end. Yan. Tapos, ang next na gagawin natin, papalitan natin ang name. Yan, next slide. Dito din, gagawin natin ay papalitan natin siya ng previous slide. And then, ang next naman ito, end show, okay na siya. And check natin yung error dito. Wala tayong parameter ng ating function. Then, after ng slide 4 na yan, copy or run natin, check natin. Then, open natin yung link. Yan. So, mapapansin nyo, may mga buttons na tayo dito for next, previous, and end slides natin. So, if you want to check it sa mismong cellphone natin, eto siya. 192.168.100.50:5000 para mapuntahan natin yung link. So, eto siya. So, mapapansin nyo ngayon, meron na tayong button for next, previous, and end. So, ang gagawin natin ngayon is we will check if mag-open ba talaga yung PowerPoint natin. So, click natin yung open or change natin siya into login. Open natin siya. And yan, makikita nyo nag-open yung PowerPoint. So, hindi pa functional ngayon yung mga button natin. So, yun yung next step natin.